Yo! What's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Puta ina, namiss ko kayo sobra. Mga pare ko, pasensya na kung di ako nakapag-upload ng ilang araw dahil nagbakasyon kami nila Missy sa Baguio. Kasama namin yung mga bata. 4 days kami doon at syempre pagkatapos ng mahabang trabaho kailangan din natin magpahinga, kailangan din natin mag-unwind dahil syempre para dun din yun kaya tayo nagtatrabaho para magkaroon ng masarap na buhay, hindi natin pwedeng ibabad yung sarili natin sa trabaho. Kaya dapat kayo rin mga pare ko, kung may pangarap kayo sa buhay o may mga gusto kayo, kailangan sabayin yung ginagawa yun, nagtatrabaho, tsaka nagre-relax, di ba? Pero putalo, sobrang na-miss ko kayo mga tol, mga pare ko, sobrang na-miss ko kayo. Siguro 5 days ako hindi nakapag-upload, 28, 29, 30, 1, 2, 5 days ako hindi nakapag-upload. Pero, good news, meron na ako napiling 3 nanalo ng Egocentric. At bukas i-announce ko yan. Sa susunod kong video, i-announce ko yan. Yung nanalo ng Egocentric at ipapakita ko rin sa inyo kung sino-sino sila. Yeah! Ngayon, nandito tayo. Magbabias reaction na naman tayo. Video reaction na naman tayo, mga pare koy. At ito ay kalalabas lang sa PSP. Ito ay battle ni Akata at ni Six Threat. Puta, sobrang inabangan ko to. Hindi ko to napanood ng... napanood ko to ng live. Pero hindi ko to masyado atang natutukan. Dahil... sobrang pagod na rin. Ito ata yung second to the last na battle. Alam mo yung parang dumadaan na lang sa utak ko dumadaan na lang sa tenga ko yung mga sinasabi nila. Parang wala na masyadong napasok. Kaya tingnan natin kung ano yung pinagkaiba ng live tsaka dito sa video. Alam nyo na mga pare ko, let's get it on. Ito, kalalabas lang na ito, gagatasan agad natin, di ba? Gagatasan agad natin, di ba? Wala rin namang ads sila Boss Pirito Wala silang ads. Tayo na lang ang mamimera, di ba? Let's get it on! Game na! Six Threat, pinili niyang mauna si Akata, matira, mayaman, pangin, sa pangin, sagbangan na! Ayun pala ako. Ang ina, nakatayo ka. Parang tomboy na Parang tomboy na mananaksak Haha! Bisako! Lahing pang maruming basahan! Dito sa Luzon, ayaw namin kayong kababayan. Grabe agad. Puta, inapakan agad ni Akata yung pagkatao ng mga Bisaya. We don't give a fuck sa yung mga tragic na story. Every morning waking up without having a glory bari shit. Sumasayaw pa no? Asmang ulul Enough kahit pa na sobrang groggy cause it's time to serve the boss. Magtimpla ka na ng coffee. Maltrato di si Abis, si Akata sa laring. Alam niyo nang hindi boring. Ikaw, magwalis ka muna at magsaing bago ka sa amin mag-good morning. Handaan na mesa kahit di ka kakain. Pag diswak sa panlasa, bulyaw abot mo sa akin. At wala kang magagawa kundi ako iyong galangin. Kung ayaw mo na tangina, ikaw ay aking palayasin. Yawang Bisayang inutil gumalaw. Di mo na mababago aking isip at pananaw. Na basta Bisaya, katulong, lalo pag galing Mindanao. Damn. Masyadong inaapakan ni Akata yung rito. Pagkatao ng mga Bisaya. Ito yung karakter kasi ni Akata Pero putang ina. Grabe to. Sobrang grabe.
Sa totoo lang, Alam mo yung mabuti sana kung si Sixth Street lang yung sinasabihan niya, di ba? Alam mo yung kunyari, may mga sinasabi siya pero para kay Sixth Street lang. Ito kasi puta, ano eh, buong Bisaya raw eh. Wait lang, tol, may check lang ako. Okay. Game. ayaw na namin kayong matanaw. Napilitan lang kaming maging kalahi nyo nung nagpapanalo si Manny Pacquiao. Bisayang soft-spoken. Maaring bobolahin ninyo. Slow it down. Oo, Bisaya ka at bobo, lahi ninyo. Hirap ba maging Bisaya? Laging kawawa, sa life dinaya, tila dilaw ni Bathala. Pansin mo, tuwing may bagyo na tatama sa inyo lagi, malala pinsala. Nauubos na daw pondo ng gobyerno, kakapadala sa inyo ng relief goods. Yung lugar nyo, paano hindi magiging impyerno, yung nutrisyon nyo, panay street foods. Mga feeling chabit singson, bobobo naman gumalaw. Mag-aanakan galor! Papamanahan lang ng kalabaw. Wow! Daig nyo ba mga daga sa pagka-non-stop ng pregnancy? Mga yawang sex maniac na nagpapalaganap ng yaya agency! Thank you, ha? Dito kasi inaano kasi ni Akata rito na parang pag Bisaya katulong eh. Alam mo yun yung pinaka pinupunto niya rito, sinasabi niya rito na mababang uri ng Pilipino ang mga Bisaya dahil madalas daw katulong. Masyadong masyadong tinatapakan ni Akata ang mga Bisaya rito. Pero ito'y karakter lang kasi ni Akata, pero hindi naman natin pwedeng excuse yun, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin battle lang. Puta, iba pa rin yun. Hindi naman lahat ng tao nauunawaan ng battle rap. Salamat sa pag-asikaso sa amin tuwing may okasyon. Pero kahit kayo pa tong mga tagalinis dong, kayo pa rin ang rason. PSP event, tas naka-flip top to si Jolas, oh. Kupal talaga eh, no? Kupal! At sa pag-asikaso sa amin tuwing may okasyon. Pero kahit kayo pa tong mga tagalinis dong, kayo pa rin ang rason kung ba't may marurungis na nangangalingasaw sa aming mansyon. Kaya anong ubos na ang Tagalog? Yung sinasabi ng kababayan mo si Thirdy. Sabi mo sa kanya, hindi na uubra yung ginagawa niyang pagpapaka-edgy. Hindi marketable yung pagmumukha niyang sobrang dirty. Yung face value niya katumbas lamang ng kay Poison 13. Ay, sabi ko na dun babagsak yung kay Poison 13. Kasi parang si Third D kasi ay may mga madadramang bars din kasi si Third D na binibitawan minsan. Pero hindi naman pangit, hindi pangit maganda pa rin, angkop pa rin dun sa sinasabi niya. Pero dun nga siya lalanding dahil kilala naman natin si Poison 13, yung parang pinakamalungkot na rapper. Pinakamalungkot no? Love you, yaw! Kung dati tinawag niyo akong bala, bobo, inutil, yan tiniis ko. Nalungkot, nag-aaral, hanggang sa makagraduate at yung ROI nakamit ko. At ang sarap sa pakiramdam na sa tuwing ako'y mahihirapan, iisipin ko lang na mas kawawa kayo! Naloloko po! Tangina nyo, buhay pa ba kayo? O, busog ba mga tao? Hindi. Tangina ako, busog. O ngayon busog na ang Tagalog, maghuhugas ka ng plato, tarantado! Tipong,
Di ka pwede magreklamo. Ako ang iyong amo. Tipong kahit di ka DDS, dapat lang malinis ka magtrabaho. Gandang ano nun. Alam mo yon sa personal na banat ni Akata, biglang may lalanding na ganon kay Sixth Street. Ganda nun. At pakatandaan mo na kung saan ka kumakain, doon ako tumatae. At para ka pang asong nakatali pagkat di ka kakain hanggat di ko sinasabi. Sige na! Layas na! Ento na kontrata! Yang sa lupa ng mga Bisaya, ilabas nila yung persona non grata. Walang pa kayang Akata pagkat wala ng balak pang bumaba sa lugar ng mga muchacha. Sige mo kunot no. Nagsasabi lang ako ng totoo. Huwag kayong magalit sa akin dito kung ba't sa lahi nito may ganitong pagtrato. Lawakan yung mga isip nyo nang mas makita nyo yung mas malaking litrato na itong regionalism ay naidisenyo pagkat pondo ng gobyerno nakatutok lang sa metro. Yun ang punot dulong dahilan kung ba't nabuo itong konsepto ng toxic Tagalog collective ego. May natutunan na naman. Tangina, Sim, oo nga. Tama si Akata ron. Masyado lang nakatutok sa Tagalog. At hindi masyadong nabibigyan ng pansin yung mga Bisaya. Parang inano lang pala rito ni Akata na may reverse ano din siya eh. Alam mo yon, parang pagkatapos niyan lait-laitin yung mga Bisaya, puta parang pinapamukha niya lang pala sa gobyerno na gano'n na yung nararanasan ng mga Bisayang Pilipino. Parang binibigyan niya lang ng pansin kung gaano nakababa yung tingin sa mga Bisaya. Tanginang galing nun. Alam mo yung pagkatapos ng mga pangit na sinabi niya, may maganda siyang sinabi sa dulo. Damn, galing nun. Ng mga walang pinag-aralan. So don't put the blame on us kung ba't mas doble inyong pagod. Because the government designed you guys para magsilbi sa aming mga Tagalog. Kumbaga, dito sa bansa, kami lang nakalaya. Yung mga Tagalog katumbas ng estado ng buhay pang-Ayala. Habang sa kabilang banda ng storya, kayong mga Bisaya na nagsisiksikan sa Divisoria. Paglalaki, kargador! Putang ina mo, Akata! Gago ka! Ispakol! Tipong kahit anong galing mo mag-rap, tol, di ka magiging rap star like Flo G dahil isa ka lang hamak na bisakol. Tang ina mo, doon pa lumanding. Tang inang yan. Doon pa lumanding yung ano niya. Yung punchline niya, no? Alam mo yun, dahil may beef si Sixth Street tsaka Flo G. Putang inang galing nun. Di ka magiging rap star katulad ni Flo G dahil isa ka lang bisakol. Damn! Use your mother tongue, ina mo, peasant! Wala kaming balak na ikay maintindihan. At huwag kang magtatagalog dito, putang ina mo! Dialekto namin yan! Bisaya! Maganda naman yung maganda yung round 1 ni ano rito ni Akata. Kahit hindi naman siya boring eh, hindi siya boring. Ano siya, tol, may kabuluhan yung kumbaga may kabuluhan pala yung sinabi niya na mauunawaan lang natin sa bandang dulo. Pero para sa akin hindi siya pang battle wise na atake. Alam mo 'yon? Pang entertaining lang talaga siya. Yung round 1 niya. Pero masakit 'yun, putang ina. Pero ang galing, may mga sa bandang dulo doon naglandingan yung mga punchline niya, no? Na nagkaroon ng kabuluhan yung mga sinabi niya doon tungkol sa mga Bisaya dahil doon nga yung sa pagtrato daw ng gobyerno sa mga Bisaya. Iba sa Tagalog, parang damn, galing nun. Hindi mo na natin hindi ko muna i-judge, pahinga ko muna yung round 1 ni Sixth Street.
O sige na, kami na yung mga katulong. Di mo na kailangang ilantad. Kami na yung mga katulong pero kain ka munang pagpag. Binabagyo daw yung kabisayaan. Baka nga naman makatsamba. Pues ibang dilubyo tong haharapin mo, mga ngailangan kang pag-asa. Utang inang galing nun. Pues ibang dilubyo tong haharapin mo, mga kailangan ka ng pag-asa. Gang! Tulog na ata! Nung nauso yung bastaga po bano, ito ang pinakaputang inang dahilan. Ikaw ang dahilan, di ba? Ikaw ang pasimuno. Wala nang yan. Gago yun. No doubt. Pero imbis kayo ipaglaban, sumibat pa Cotabato, iniwan inyong hometown. Ngayon nagbabalik kasi advantage, gagamitin lang kayo sa showdown. Huwag ka maglaro para sa home court, maglaro ka para sa home crowd. Woo! Ngayon na ba? Tangina. Puntong ano agad. Ang gandang punto agad nun. Iniwan daw ni Akata yung gapo nung panahong iniwanan niya ng bansag na bano. Maglaro ka hindi para sa home maglaro ka para sa home crowd. Ganda nun. Pansin ka bilang Akata. Yeah, hooray! Pero paano yung mga naiwan ni Nico sa kahihiyan at mga nabitray? Ano mang palit mo ng pangalan, you still got a lot to pay. Tandaan mong hindi pangalan tinitignan kapag usapan resume. Gapo, first time ko dito. May chance kaya akong manalo? Kay konti lang, kay konti. Tangina, ang galing. Mind game, di ba? Galing nun. Kinukuha na agad ni Sixth Threat. Kumbaga nilalambing na agad ni Sixth Threat yung crowd dito sa Gapo. Galing nun. Magandang ano yun. Magandang tactics yun. Game! Paano ba yung Akata effect? Now let's put it in perspective. Mga terminong hindi kayo pamilyar para di ganong expected. Mukha lang siyang effective kahit di naman connected. Topic puro pass do, yung resulta retrospective. Anong walang connect yung huli. Ginaya ko lang nang malaman yung epekto. Para kunwari may nalalaman at kunwari yung dating ko. Pagkat ang kunwari... Ang galing nun. Na. Kaya hindi ko din siya masyadong nagets eh. Hindi ko siya masyadong ano yung sinabi ni Sixth Threat eh. Yung pala wala lang pala yun. Parang ginagaya lang pala ni Sixth Threat si Akata. Kunwaring palakpakan ay nararapat lang sa kunwari na talento. Diba? Sinubukan ko lang kayo na naman. O siya mag-ungkatan. Inosenteng isip nyo, nauutungan yan. Yung napaukagad, yun yung nautakan. Babanat ng keso may problema. Sa kabataan, lipunan, pati publiko, patay. Nag-i-state ka lang ng obvious pero sa mata ng marunong wala kang matatangay. Obserbasyon mo ay obserbasyon din namin. Sa battle rap mo lang nakuhang i-apply. Mag-isip kayo ng vlogger na may galit sa society at natuto lang mag-rhyme. Ganong ka lang. Mukha lang kasing convincing kasi andyan silang setup na wow. Putangina mo lang sa tago ka pa dyan. Boy, aabutin ka nito, di ba? Tago ka pa, ha? Damn! Kailangan mong cheerleader? Ang titindi din ng pason. Yung pa talagang ogag na may problema din sa droga. Like everyday kung magsiga yun. Para yung mahinang linya ma-amplify, kailangan mong tiga-react doon, isang lulong sa substance. Sa walang substance, talagang may chemical reaction. Ano ba naman? Tangina mo. Galing nun. Isang walang substance, at saka isang sobra.
talagang may chemical reaction. Galing! Tas gumagamit daw kasi ng droga. Damn, solid yun. Feeling mo naiiba ka? Gising! Normal na tao ka lang. Magyayabang kang matalino ka, dun pa kay Badang? Diba ikaw pa simuno ng pag 3GS squatting? Ngayon aalingaso yung panghe. Si Pistol ng Lilimos Validation, Poison sanay sa rejection, hoy gago wag kami. Yun at yun din yung mga nakita namin problema kay Nico noon. Sa iba mo lang ginaganti. Okay, kinukumbinsi mo lang yung sarili mo para may karamay ka din. Puway, doon pa sa tinuturi mong kalaban ka nakahanap ng kakampi. Ang ina, tinatawag mo mga squatter, mga 3DS, ha? Ha? Kakampi mo pala, ha? Puta, ang galing nun. Di ba? Mas masaya buhay mo kamo sa kanila, di ba? Eh, ba't mo laging tinitira? Damn, G! Sintomas yan na kahit anong yabang mo ng buhay mo, hindi ka pa healthy. Sila ba yung mga squatting? Walang bahay, pero iniisip daily. Yung tinatawag niyang squatter, nasa isip niya at living rent-free. Na-overcome mo yung depression, pero yung depression ni Poison, ginawa mong katatawanan. Nakabangon ka sa hirap, pero yung mga mahirap, pinagmukha mong mga talunan. Tinitira mo lang yung kanilang krisis, pero solusyon ka mo asaan, imbis magturo ka ng problema, ang ituro mo kung paano mo nalampasan. Tangina, bakit? Dahil sa pagiging salbahe, pinapalakpakan ka nila? Nitong mga to, pues matuto at makinig. Temporary lang yung validation, ikaw na uuto nila tulig. Dito nyo lang kasi nararamdamang relevant sa mundo. Pero may kurot na napakasakit pag na-realize mong babalik yung mga yan sa normal nilang buhay habang ikaw malulungkot na naman ulit. Paraan niya kasi yun. Damn, puta, nararamdaman ko yung mga sinasabi ni ano rito, ni Sixth Threat kay Akata. Alam mo yun, parang sumasalamin talaga kay Akata yung mga sinasabi ni Sixth Threat. Galing nun. Para maitago yung struggles niya sa buhay, kailangan ibang imahe yung mag-stand out. Pilit tinatago yung kalungkutan sa likod ng pagiging salbahe sa lahat. Wow! Para sa exposure, ipipilter yung imahe niya sa mga crowd. Pero exposure din ang magsisiwalat ng pangit mo na background. Ano? Kaya manlait na go, sabay konti na bars. Maging salbahe, although kita yung broken mong heart. Sa iyong Akata show, ako yung closing remarks. Damn. Yun. Round 1, putang ina. Sobrang daming lumanding na malalakas na suntok ni Sixth Threat doon. Pati kung paano niya dinisect yung ginagawa ni Akata. Ginawa niya rin, di ba? Yung parang para magtunog matalino, magsasabi ng mga hindi pamilyar na salita. Tas magagano, kahit ako minsan na po, ano ba yun? Para po tayo na ganun din, na madadala ka rin eh. Yo, round 1, Sixth Threat yun. Malinis. Closing remarks? Putang ina mo! Iniisip ko daw yung mga 3GS, malamang sila yung mga nakalaban ko. At gusto mong i-share ko kung paano ko nalagpasan? Gago! Malin mo lang sarili mo. Madali lang lampasan ng depression. Konting iyot, konting drugs, mawawala din yan. Dinamay mo pa yung pag-a-addict ni Lance? Yak! Para namang wala kang kaibigan na sak. Boom! Ay, umaga na pa si Kuya sa ko. Ulul, iramot ka dyan, Kuya. Paupo-upo ka pa dyan, ha? Ang ina, damayan, eh, no? Dinamay si Lance, tapos dinamay si Sak. Putang ina, eh, magkalaban to ngayon sa 6. Ang inang galing nun. Tawa si, isang nice try. Pero sa loob ni Kesak, tang ina mo, Akata. Okay! Ayoko na sanang
sabihin to, pero kakasimula pa lang ng PSP, ang dami na agad issues. Kaya sige, ulong mo, taas kamay ng lahat ng naniniwalang mongoloid si Phoebus. Taas kamay! Hindi kayo naniniwala? Utangin na mo, kakata, upal ka talaga. Gago talaga. Mongoloid yan! Hindi! Ano ba yung mga sinabi mo? Maduming background, di tinitignan yung pangalan sa resume. Gago, di ko kailangan magpasa ng resume. Di ko kailangan magtrabaho. Dahil ako mismo ang negosyo. ROI, bitch. Putang ina mong Bisaya ka. Tangin ng Bisaya to. Salat sa dunong mahina. Pangkatulong, alila. Kaya nung narinig mo yung bonus, dali-dali ka. Sumama kay Phoebus at tiniman si Enigma. Another isa buhay dyan! Puta, Sing Street ha? Iniwan mo pala si Arik ha? Ikaw talaga! Ano yun, puta? Ang gandang ano nun. Ang gandang pampainit nun. Na tumalikod kay Arik! Ang susunod sa yapak nila J. Black at Patrick. Oh, susunod ka na. Puta, pati si Invictus, dinali na. Dahil sumali sa Matirang Mayaman si Invictus tsaka si J. Black. Okay, yun pala. Sixth threat, bilang former employee of the year, nagagawing taga-benta ng ticket. Boom! Ang ina nyo, mga taga-benta kayo ng ticket, boy! Mga ano kayo, mga alila kayo ng PSP! Para kayong ako! Taga-benta ng ticket! Ano mo, ha? Tayo, di ba, kakata? tayo magbenta ng ticket, eh. Bird brain parang si Tukel. Preferred prey ng illegal recruiter. Oh, you get paid kaso pang loser. Uuwing dead made at ako yung abuser. Napasukan mong amoy si cold-blooded killer. Di uubra kahit pa yung panay is known na teacher. Sa Davao kayo'y mga yawang cold product na i-deliver. Mala ice bisakol. OFW sa freezer. Sobrang cold. Parang Tangina, totoong nangyayari yon sa Pilipinas. Sila may mga OFW natin, yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Minsan, tangina, umuuwing ganon. Mahirap magtrabaho sa ibang bansa. kayo ng ex mong chimay, iniwang ka daw kasi amoy puke na iyong dighay. Iniiyot mo kahit sino, iyong utang pamigay. Saan galing tong info? Si Sak mismo nagbigay. Tanginan to. Akala ko pa naman, kaya pala si Tito Badang nagawa mong unawain. Kala ko pa naman good boy si Bluebird Floy, yung pala manyak din. Yan ba natututunan mo kay Andrew Tate? Mang Banyo Queen, Mang Margarine, sabay yung puki lalagyan ng submarine. Di ka naman ganyan dati, pero di na ako magtataka pa kung bakit. Pinili mo nakakadiring uri ng pamumuhay at diyan ka naakit. Naiintindihan kung gusto mo lang lumigaya 6th Street at nakinig ka sa amo mo at ikay humanap ng pangit. Tangina, kulang na nga sa buwan yung anak mo, pinagkaita mo pa ng mga araw na makasama ka. Para saan pang naging isa buhay king ina to kung wala naman palang kwentang ama? At maliban doon, nalaman ko pa na bilang kaibigan ni nalaman ko pa na ikay X din bilang kaibigan. Kasi si Sak na mamahuna, di mo man lang sinasabi. Putang ina talaga, oh. Ang ina, nilalandingan na lang punchline si ano ron, ah. Sa kumaestro sa gilid, ah. Ang iyon tong baho. Kaya nakakapunyete eh. Nakakadismaya na masyado.
na makita na hindi lang pala ako dito yung desperado. Okay nang makita si Sak na tinutulugan ng mga tao. Kesa makita siya ditong batak na pinag-a-addict nyo, matawag lang na preparado. Tinong ngiti ni ano rito ni Kuya Sak. Ganon. Sa isip-isip ni Kuya Sak. Tangina mo, kata ka talaga. Upal ka talaga. Pero putang ina. Sa akin base sa ano ko base sa nakikita ko kay Sak Maestro. Pakiramdam ko hindi na siya nagamit o hindi ko lang sure pero pakiramdam ko hindi na dahil yung pangangatawan niya, alam mo yung malusog na. Hindi katulad dati na talagang talagang hupak na hupak si Kuya Sak nun. Tsaka puta, alam mo yon yung paghahanda niya. Siguro wala na siyang masyadong pinoproblema, kaya nakapaghanda na siya ng solid. Yun lang yung nasa isip ko na ano. Wala lang, share ko lang. Ay, nakakadiring tignan! Ang lalakas niyong mag-burst! Nakakatakot! Pero mas maayos mga buhay namin nila Sinyo at Shernan. Sa buhay, champ, pero ba't parang walang value? Parang pang Argentina pa rin habang si Akatanay naka-Wagyu. Sa Cebu, iniwan ko tong mga gago. Lumipat lang ng liga pero yung hygiene di nagbago. Halo-halong skin disease. Mga lalaking nagsisiksikan sa iisang kwarto. At take note, salo-salo sa iisang banyo. Mga dugyo! Tang-ina, adire! Di ka ba nag-iisip, punyeta ka? Na dito sa ginagalawan nating industriya, magkakaiba ang bayad sa writer, direktor, artista. Tama? So, kung ginagawa natin yung tatlong trabaho ngayon ng mag-isa, deserve talaga natin bayaran ng triple yung kita. Deserve yun, boss. Deserve yun, Boss P. Alam nyon na ni Boss P yun. Ha? May bonus tayo dyan. Nandito kami para perahan ka. Wala kaming paki sa tournament kasi wala naman na tong kredibilidad. Simula nung binito mo yung kay Mot at J Black, wala na lahat. For real! For real! Damn. Kurot pero masakit. Putang ina. Grabe yun. Masakit yun. Kay Boss P. Para kay Boss P, masakit yun. Isa tong matinding clown show ng mga sellout rappers like us. Flip top pa rin number 1. Kaso, wala si Akata sa palabas. Okay. Balik tayo siya. Ang ina mo. Ano pa ba yung mga sinabi mo kanina para makapag-rebut pa ako? Akata effect. Ayaw mo yun? Gago ka? Wala bang epekto sa'yo yun? Nabayaran ka ba ni Arik ng binabayad ni Pibus dito ngayon? Tangina, di ka binayaran ng ganun. Yung 100k na pinagtrabahuan mo ng isang taon, yun lang yun. Pero per battle, malamang 20k ka lang dun. Hindi? Magkano ba? Putangin na mo, Akata. Galing nung freestyle na yun. Mga 6 digits? Putang ina, kinaya ni Arik yun? Tama na, kaya mo ba yun, Arik? 6 digits? Tama na, sinungalingan niyan, boy. Yun totoo! Saan ko muna ang sponsor yun? Nabenta naman niya kay Toyo yung flip top? Hindi mo na alam. Ba't di na ba kasi kayo nagkita? Nagtampo si Arik. Oo, ako rin eh. Chinat ako nun eh. Sabi niya, mas tanga pa daw ako sa dating ako. Putangin mo talaga, Akata. Gagawa talaga, umal ka talaga. Kaya ako hahak. Tangin ng battle rap to eh. Tangin na kasi, nilagay kami sa dulo eh. Di sana mas masaya. Tulog na yung mga tao, doon ngayon mo lang pinasampa si Akata. Tanga ka talaga. Sino ka na nandito? Serdeo, Bading!
Si Ricky mukhang avatar. Putang inan to, kung sino-sino na pinagbibira, gago. Si Zach, mabaho. Si Zaki, Muslim. Crazy Mix, mataba. Si Kairam, magaling mag-basketball. Si Maglas, welcome sa Gapo, tangin ninyo. Ang ina niya, no, tinira na ng mga MC. Buti nakatago ka kay Boss P, di ba? Si Boss P na lang tinaya mo, pansalag ko yan, di ba? Ay, nako. Kahit tirahin mo yung Donggalo, hindi ako masasaktan kasi alam naman natin. Donggalo fan ka din. Sinabi mo na yon sa mga interview, mamen. Tandaan mo, ang tunay na baliw, hindi nagsisinungaling. Ang ina, di ba? Holy Brad. Tiba-tiba nga daw yung big joke, tatagli ₱5 mo, kakakanta mo ng Stupid Love. Ang ina, tinira. Deo, Nikki, Sak, kung sino pa mga putang ina tinitira, no? Di ba't hindi ako? Itong sinikong Banban. Tinututukan ka ng tirador, huwag kang lumingon kung san-san! Total, tinitira ka, Pibus, sali nga. Puta, hot seat, ha? Oh, dito ka ngayon, boss, ha? Dito ka ngayon, ha? Tirahin na natin to, dito naman eh. Tama. Tungkol doon sa huling battle ko, ba't yung ibang mga laban, maraming reels na ginawa sa akin, isa lang, tas puro highlights pa ni Kairam? Oh. Ano, walang rhyme to. I'll just straight up asking, bro. Pero, wala, okay lang. Pati yung... Puro highlights lang daw ni Kairam. Pati yung camera angle sa malayo, inalis para di makita reaksyon ng mga tao sa likod. Kahit yung poster dito, binaliktad yung pangalan namin. Pagmukain lang ako na underdog. Why, oh why? Utos ba yan ng mga bumubulong sa'yo para lang ako'y ipatalo, bay? Kung yun yung business plan, hell, I don't mind. Pero mag-i-invest na nga lang kayo doon pa talaga sa taong may problema sa ROI. Round of game! Game! Nagmamaskara siya sa round 3. Sinusuot niya yon pag oras ng manarantado ng malala. Kung talagang salbahe ka, mag-angas ka nang hindi nagtatago sa ibang muka. Magpapakademonyo, makukonsensya lang pala. Tas bonus pa yung hindi ka mahalata pag tumititig ka sa suso ng mga model sa baba. Therapy session. Malaman kung maninilip lang pala yung intensyon ng puta. Diba? Pero dahil sa maskara na yon, sige nga. Hiniling mong mamatay yung lola ni Righteous One, tas after isang buwan, nagkatotoo. Ano pakiramdam? Okay lang. Ganun talaga. Tama ba? Tingin mo ang cool nun, boy? Tama ba na sumunod mong laban, pinagyabang mong nagkatotoo nga just to prove your point? Ang kulit lang eh. Kasi lola niya din yung nagpalaki sa kanya, so asa ng sense? Bumaliktad sa gabay ng lola, lalo lang lumala yung shit. Sana mag-gets na oo, Lola, lalo, no? Simpleng baliktad lang. my grandma, pero yung grandson of a bitch, tang ina mo. Hindi mo Grandson of my bitch. Hindi mo pwedeng idahilang lumaki kang walang magulang. May isip ka't nakakakita. Sa laban niya kay Sir Deo, papit daw yung mga teacher, yung kanyang binibida, pati sundalo tinitira. Pues magulang ko, teacher at sundalo, ngayon mo ilabas yung pagkasiga. May gabay ng isang guro at sundalo mas mabisa pag may magulang na nagturo ng tamang disiplina. Pero iniwan ka nga pala ng iyong tatay. So it must be sad. Kasi mas inaantay niya yung ROI kaysa sa kanyang daddy. That's so bad. Huwag mo nang antayin yung ROI cause daddy coming back. Pero bukod sa kanyang tatay, nag-abroad din yung kanyang nanay. Gaging tindi.
So ang mandamay ng pamilya ng kalaban, yun ang kanyang ganti. Punong-puno ka ng galit sa ibang family, G, porket hindi mo mapuno yung mga picture sa inyong family tree. Punong-puno, no? Punong-puno, tas family tree. Kaya inadapt na lang yung karakter ni Joker. Malahit ledger daw kanya. Dala ng isang pagiging loner, yung hate damang-dama. Malungkot yung family circle, iniinda mo pa pagkat literal na walang mapupuntahang corner pag naiiyak ka na. Buti na lang talaga may Akata perfume. Yun ang business mo na tunay. Para kahit paano maramdaman mong nagme-make sense ka sa buhay. Kaya damay pamilya pa, yung karma nagiging evident. Therapy session pwede rin. Hanap mo gamot sa depresyon, bitch, tanggapin mo to at taste of your own medicine. Kaya ano, Phoebus, tulungan itong manok nyo makarecover. Is there's levels to the shit, dog. Laging timeless yung obra kong ino-offer. Saglit na trending ka lang, dude. Kabilang na ako sa mga GOAT, sir. Isang temporary views versus all-time performer. Pero tama na kumparahan. Gets naman yung layo ng diferensya. Sunod na lang natin pag-usapan kung saan tayo nagkakapareha. Saan tayo nagkakapareha? Round 2. Parehas maganda yung round 2 nila. Pero kung ibabase natin sa performance, parehas maganda yung sulat nila, parehas masakit yung mga sinasabi. Pero kung sa performance, may lines kasi si Akata na nakalimutan niya. Nag-freestyle siya. Siguro bigay ko pa rin to kay Six Threat tong round 2. Doon lang sa linis ng performance. Round 1, round 2, Six Threat. Pakinggan natin round 3 ni Akata. Sa pagiging buraot sa mga liga. Ninis mo pa yung pamilya ko, putang ina mo. Kakamatay lang ng tatay ko. Yung tatay mo, ilang taon nang patay? 2. Condolence, Brad. Yung sa akin, okay lang eh. Damn. Tangina, parang ano na talaga si Akata rito, no? Pati yung airpot niyang namayapa, puta, parang balo wala na sa kanya. So, ayun nga. Ano ba yung mga sinabi mo ulit? Dumaan pa sa gitna. Kita niyo yung kupal dumaan sa gitna, ha? Papansin sa stage. So, ayun nga. Ano ba yung mga sinabi mo ulit? Parang makalibat ako. Sige, okay na. Before we all go home, 6. You need to suffer Akata-induced depression while just appreciating the art. Akata Live Therapy Session. Ito na yung exciting part. Pagkat malaki ang impact sa utak ng mga nakakasama at kung saan ka nakalugar. Kaya tell me who your friends are and I'll tell you who you are. TDS? Donggalo? Tangina, double negative! TDS ka na, donggalo ka pa? Kailangan mo nga ng therapy. Nag-abroad na't lahat, di pa rin sinuwerte. Bumalik battle rap la na pambayad kuryente. Namatay lang iyong dad, agad-agad kang natorete. Father figure naghanap, kasawi ang palad na hagilap, Andrew E. at Duterte. Keep them in your mind, buhay mo lalaylay. Tiyak na savings decline habang si Akata sa bagong auto sasakay. Dinitis mo yung ROI. Gago, you'll be left behind parang parking boy lang sa magsaysay. DDS ka, boy. Pagkahunghang di na moderate. Kung yung tokhang ginawa mong itolerate, sarap mong tokhangin sabay mga laman loob idodonate.
para lang higupin ng lasing sa mangkok ng Goto Gate. For 4 years only. Malaki ang pagpaslang with matching tanim droga sa parak na hibang at halang sa pagkabig ng kota. Oo, titimbuang lahat sa pagtambang kahit adik lang sa Dota, parang laksama na Joshua. Kaya, kung sabi mo, kailangan magtago sa maskara, gago! Kung tumiklop sa inyo si Lanceta, ibahin mo si Akata. Pagkat oo, kaya ko itong sabihin ng walang maskara mula sa puso ko, Duterte! Pusang ina ka talaga! Buti pa yung mga pinapatay mo, malaya nang nakalutang. Yung mga Pinoy na buhay, nilubog mo sa 13 trillion na utang. Utang ina naman! Depet pa talaga napili nyong sakalin at gatasan? Yung mga teacher tuloy tulad ng nanay mo napapalive na parang walang pinag-aralan! Tingin mo wala ka dong kinalaman? Bukang bibig mo, DDS, suportado mo yung gahaman. Bilyon-bilyon na wala para sa edukasyon ng ganun lamang. Ngayon, di na imposibleng mangyaring maging badangan taong bayan. At speaking of badang, last battle mo, ikay badang defender. Talagang DDS for life. Sumakto pang sa lugar nyo yung kulto ni Kibuloy na kadepende. Kaya talaga namang alright. Kala ko ba mind your own business? Ba't sa mga issue sumisisid ka pa't numunose-dive? Sa paggamit ng dalawang tenga, lumitaw lang pagkachismoso para pakinggan mo pa yung both sides. Ganon lang yun. Anong kampyon? Chismoso ka, tarantado! Yan ba napapala mo kakasama sa mga donggalo? Pakampiyon-kampiyon ka pang hayop ka, magpapakatuta ka lang pala sa mga aso? Ano tinatahol nyo? Gago! Yung pinapauso nyong rap game, pagsasayang ng laway. At ang iingay nyo daw, putang ina nyo! Pinapasabi ng mga kapitbahay. Nananahimik yung mga artist, bigla nyong ididis. Di nyo naman kilala ng personal, pero may personal kayong inis. Halata tuloy na kayo'y malulungkot, na sa buhay panaingit-ngit. Kaya yung mga pinambabato nyo sa mga punong mabunga, ay bunga ng inggit! Tangina mo! Kamukha mo si Master Pito. Di ka ba nagpapaahit ng bigote, mukha ka tuloy hito. Tanginan to, tapos niyayabang mo pa na walang 3GS sa Mindanao. Ano naman? Para sabihin ko sa'yo, ang manlait sa 3GS, ang may karapatan, ako lamang. Ikaw lang, la? Ikaw lang. Buti sige na damay-damay. Siya ka talang. Wala kang karapatang gawin yung mga bagay na yan, lalo na't may kagrupo kang Yangwan. Lais Yangwan? Lais Yangwan? Yun ang libre ng Jollibee sa family, tas nagpa-picture ng nakaganyan. Putang ina. Kala ko tuloy, yung pamilya niya, mga pulubing pinakain ng motovlogger sa daan. 6th Street. Ba't naman nagsasama ka sa mga ganyan? Ha? Isa buhay champ? Naging repin DW? Sobrang kuwela. Sumama sa mga toxic tito from lumang eskwela. Ano nangyari? Mga taong ang gugulo nakakulong sa sistema. Pag nalasing, manggugulo na lang ng eksena. Kaya ang makawala sa grupong asal salbakuta ay kung DW, yan ay V for Vendetta. Tawagin niyo na yung peta. Ang baho ng tutang to. Ako, wala akong pakialam kung Pucho Andrew. Tawagin mo yung kuya mo! Damn! Tangina, grabe si Akata rito. Pakiramdam ko ito pinakasalbahing karakter ni Akata. Etong battle niya kay Sixth Threat, masyado siyang ano rito, minura niya si Duterte.
Pati si Andrew E, puta, pinangalanan niya na. Alam mo yun, kasi tawag ng iba kuya eh, pero dito puta Andrew E o Pooch. Grabe yun, pati pagiging DDS daw ni Six Threat, putang ina. Sobrang brutal ni Akata rito. Di ka pa ba nagigising mula sa mga coffee party nyo? Pang-mongoloid yung initiation, kaya pala ang panghi-panghi nyo. Magrarap ako without basbas mula sa mga sabi-sabi nyo. Hindi ako re-respeto sa Donggalo. Baka ihiyan ko pa kayo without tabi-tabi po. Ano ba yung AE nyo? Audience expectation? Ano pang i-expect? O AE, alter ego, iba yung the Mongoloid na reject? O Andrew E, na yung presence dito, hindi na ma-detect. Pagkat yung AE ngayon, walang iba kundi... Sayang, inaantok na sila eh. Siguradong gibadangal ng kahit sinong makalaban. Ultimo kumpanya nga nagagawa akong bangasan. Kaya madali na sa akin ang manira ng pangalan. Kaya kung may papatira ka sa susunod, Andrew E, alam mo na sinang dapat mong tawagan. Damn, pinaka-brutal na round ni Akata to. Sobrang ano niya rito. Sobrang violente. Putang ina. Dominante. Basta, grabe si Akata rito sa round 3. Pakinggan natin Six Threat. Kaya na daw mag-angas ng walang maskara. Mas maganda nga yang talaga. Para kita ko yung ekspresyon ng mukha mo habang binabanatang kita. Round 3 game! Pili ko, game! Madalas na akong tinitira sa pagka-DDS kahit di sure. Lahat gustong ikabit sa politika, magtunog lang siyang mature tol. Kaya ako may slogan na DDS, galing akong Davao del Sur. Yung pala yun. Tas ang galing, putang ina. Sumakto sa round 3 ni Akata. Sumakto rin sa round 3 ni Six Threat. Galing. Kainom mga kayo ni Baste. Baste, nakita yung mga post niya ng Pebrero? Pinagmumura pa kami ni Mayor Baste, ba't binabahado yung Davao, sabi na itong putapete. Hoy! Carmen at Panabo yung binaha. Anyari nun sa fact check yung sinasabi. Iba yung mayor ng Davao del Norte, isisisi mo pa rin sa Duterte. Barado yung banyo ng kapitbahay mo. Ba't di mo binuhusan yung tae? Bobo ka? Tang ina, simpleng ano lang pero ang gandang punto. Parang bakit ibang mayor yung binabanatan mo? Hindi naman pala sakop ng ano niya yon. Puta, sumakto din, no? Baste. Pagkasabi niyo, okay, no, mga ni Baste. Putang ina, sabay may lines din pala si Six Threat doon. Putang ina, hindi mo alam kung ano, sobrang galing, sobrang ano yun. Sobrang saktong-sakto. Alam mo yun? Ang ina, pasensya sa term, pero bobo. Capital B-O-B-O. Ang ina yung Davao, nilipat sa Davao del Norte. Ang bugok mo kasi. Kami yung nayayanig sa mali-maling linya na iyong pinagsasabi nang dahil sa kanyang fault line na usog yung geography. Holy shit! Tayo mo, joke ka naman. Takina, gusto pag-usapang politika, di ka naman dating ganyan ah. Ba't bigla ang ganito? Namimingwit lang kasi yan ng kalabang politiko, magpapagamit lang po. Walang kahit anong wordplay ang masasakit pag reality na nanlait sa iyo na dati tinitira mo lang yung gobyerno pero politiko din pala magpapalamon sa pride mo. Ano? Ina, tatakbo ka sa eleksyon, ang lakas mo magsabu? Ang ina, eto, real talk talaga. Sa Cebu, pangalan nung tinutuluyan namin, Mariners Club. Tapos sila nilang Seta, lumipat ng ibang hotel, kinulit pa yung mga staff kasi napagkamalan nilang asset, yung isang seaman,
sa Mariners Club. Seaman nga no, Mariners Club. Malamang apartment niya yon. Hello? Noong seaman na nasipat, nagsisibit-bitan mga bag, nasalisihan lang ng seaman, nagsibatan ka agad. 7 na yung nabanggit dahil sa shabu niyang alanganin. 7 Cs na nga yun, par. Walang bato kang alalahanin. Ano ka ba? At dahil tuta lang daw ng China si Digong, kaya pinagsisihan niya nga raw. Hoy, imbis magmarunong, magmasid ka sa galaw. Duterte tuta ng singkit. O sige na, edi wow, basta pag binomba kayo ng incheck, huwag kayong lilipat ng Davao. Tangina, ganito yung mga kuda ng kuda sa internet no? Pag nagkagera, kanya-kanyang tago yung mga putang ina. Ikaw na pumuntang China, gamitin mo yung therapy session, tingnan natin kung tatalab yan sa mga missile nila. Gago. Inan ko? Duterte, DDS daw, Davao Death Squad. No. Di kita masasagot sa ganung paksa na yung krimen sa ganung paraan napupuksa. Pero kung totoo man, ba't ako magre-reklamo sa ganung banda? Parang kino-compliment mo lang na DDS ang dailan, but safest city kami sa buong bansa. Tangina mo. Ba't bilyong-bilyong pondo daw sa Mindanao nung Duterte admin? Bakit? Kung hindi dahil doon, malamang hanggang ngayon wala kaming bypass road, tunnel road, investor na dati takot mamuhunan. Naririnig mo lang kasi yung putukan, pero bingi-bingihan pagdating sa pinaghuhugutan. Napupuksan lang yung Mindanao ng isang termino. Isang termino! Tingin mo na agad sukdulan? Pangungurakot ba talaga yung kinagagalit mo o sanay ka lang na kayo yung mas natututukan? Ano? Ayaw mong maging balansi yung bansa pero panay reklamo niya sa akin na bakit yung Mindanao wala masyadong building? Tangina mo. Tinuturing na food basket yun sa atin. Preskong prutas, murang bigas, karamihan doon nang gagaling. Sa bakod namin tinatanim pero nasa mesa nyo yung pagkain. Ano? Iran to? Dahil lang sa personal na motibo kung saan na napupunta? Gusto mong punuin ang building yon? Bakit? Handa ka bang magutom ka? Sinabihan mo daw yung mga tropa mo, wag mag-react sa rounds ko? Sige! Gaga! Maaaring lamangan mo ko sa ingay, pero sa isip, asa. Lagyan mo man ng silencer, aking matitinding bara, mapipigilan mo lang yung tunog, pero hindi yung bala! Tangin, ang ganda nun. Mapipigilan mo lang yung tunog, pero hindi yung bala. Damn! Pero kahit anong pangit ng yung bunganga, wala kang narinig na nilait ko yung politiko mo doon ka sa akin humanga. Kanya-kanya tayo ng pinagdaanan. Ba't kita didiktahan sa kung ano ang tama? Walang nananalo sa gantong debate pero talo yung walang pangunawa. Tandaan mo yan. At doon tayo nagkakapareha. Parehong merong hinaing, pareho din na may reklamo. Pero di sapat yung feeling lang edukado. Dapat danas mo yung hirap ng mga tao. Ngayon tapos ka na, pakisabi din sa iyong amo, galing pa ng DDS, ikay malinis train na bao. Judges! Tangina, all 3 rounds. Masakit yung mga sinabi ni Akata. All 3 rounds, masasakit mga sinabi ni Akata, pero para sa akin talaga battle Y6 stretch yun. Pero puta, masakit yun. Kahit yung round 3 ni Akata, sobrang sakit nun. Damay lahat, puta. Pangulo, si Andrew E, Dunggalo. Pero kasi sumakto rin lahat, sumakto yung mga ribat ni 6 threat kay Akata, puta. Grabe yun. Pakinggan natin kung anong ano rito ng judges. Judges! Pangil sa pangil, matira mayaman, ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals ng matira mayaman. Team B, ang boto ng Urado, 7-0 para kay 6 threat. Si X-Threat talaga.
Yo, salamat. Salamat tulong ka po. First time ko dito. Si Akata, actually, isa to sa mga tunay ko talagang tropa. Nakita nyo naman sa interview, pero ang ina, nagsukang butay. Galing, walang kupa si Six Threat. Mamaw talaga. Yun! Ganito na lang mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out.